Hello po mga kapatid, isa na namang pinagpalang umaga po sa inyo at sa ating lahat. Makakapakinig na naman tayo ng Word of God. Pero unahin natin ang manalangin mga kapatid. Samahan niyo po ako, magsiyo po tayo. Yes Lord, Ama namin na nasa langit, Ama naming mapagmahal at mapagpatawad, Ama naming banal, maraming salamat na naman ngayong umagang ito dahil pinagkaloob mo na naman ng isang napakagandang pagkakataon na kami po ay makapakinig, makapag-aral, makapagbasa ng iyong mga makapangyarihang salita. Ama, muli mo po kami samahan, turuan, gabayan, open our minds and understanding, Lord God, para lahat ng aming maririnig ngayong umagang ito ay talagang maintindihan po ng bawat isa, lalo-lalo na po. Samahan mo rin po ako, turuan mo rin po ako, gabayan mo rin po ako, Diyos, para lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat po. And Lord, kiniklaim na naman namin na tagumpay ang aming gawain ito dahil narito ka, kasama ka namin, Lord. Lord, maraming pong ulit salamat sa pagkakataong ito, sa iyong mga salita na naman, Lord, na aming mapapag-aralan. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Bago po ako mag-start ng aking sharing ngayong umagang ito, ay anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload po. Salamat po. Mga kapatid, ang aking isi-share sa inyo ay dito pa rin sa Salmo o Psalms, pero chapter 49 na po yung aking isi-share sa inyo. At ito po ay may pamagat na hindi dapat umasa sa yaman. Dito po ako dinala ng aking devotion sa verse 5 hanggang 9 po. Pero sa umpisa pa lang, sabi po dito na makinig kayong lahat. Makinig lahat ng tao sa mundo. Yun po ang sabi dito sa verse 1. At dito nga po sa verse 5 hanggang 9, sabi po dito, manganib man ang buhay ko, di ako matatakot. Kahit ma-corner pa ako ng mga kaaway, mga taong kampante kasi may pera sila. Sabi sa verse 6, ang yayabang kasi napakayaman nila. Hindi mabibili ang buhay ng tao, di yun kayang bayaran sa Diyos. Verse 8, napakataas ng presyo ng buhay. Kahit magkano pang ibayad, di pa rin sapat. At verse 9, para di mamatay ang isang tao at forever siyang mabuhay. Hindi kaya talaga yung bayaran mga kapatid. Ang buhay natin, sasabihin natin kay God, o babayaran natin ito. Walang kayamanan dito sa mundo na kayang bayaran ng buhay natin para magtagal ang buhay natin. Pero may isang paraan para tayo ay mabuhay ng maayos, masaya, masagana, tagumpay, ligtas, malakas ang katawan. Di ba po? Napakarami, di ba? Pero ang makakapagbigay lang yan ay ang ating Diyos. Ating Diyos na nasa langit, ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya niyang ibigay lahat yun. Ulitin ko lang, yung kaayusan ng buhay natin, kasaganahan, katagumpayan, kalakasan, kagalingan ng sakit at karamdaman, kayang ibigay yan lahat ng Diyos. At higit pa dyan ang kaya niyang ibigay. Alam natin yan. Yun ay sa pamamaraan na tayo ay susunod sa Kanya. Susundin natin siya, maglilingkod tayo sa Kanya,
Magmamahalan tayo, una na yung ating Diyos, yung ating kapwa, magpapatawad tayo para patawarin din tayo at magpapakumbaba tayo. Yan ang ating mga gagawin, mga kapatid, para talaga ibigay ng Diyos ang lahat. At para magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan natin mahalin ng totoo ang ating Diyos, paniwalaan ang ating Panginoong Hesus ay kanyang anak na ating tagapagligtas. Tanggapin natin siya ng buong puso at kaluluwa. At sigurado kung magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, nakaloob ng Diyos yan, libre yan. Susunod lang tayo. Tatanggapin lang natin ang ating Panginoong Hesus na siya ay Diyos, na siya ay anak ng Diyos, na siya ang tagapagligtas, na siya ay ipinako sa krus para sa lahat ng tao. At sa pangatlong araw ay muling nabuhay. Pag tinanggap natin yan, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, yan po ang sabi ng Diyos sa atin. At dito nga po sa verse 40, chapter 49, ay hindi natin dapat ipagyabang ang mga kayamanan. Galing yan lahat sa Diyos. Pwede rin yan mawala. Pwede rin yan bawiin ng Diyos. Pero yung ating pagsunod sa Kanya, yung mga ginawa nating pagsunod, kabutihan, pagmamahal sa kapwa, yung paglilingkod sa Kanya ng maayos at tapat, hindi niya na yan mababawi. Kasi nakasulat na yan. Alam na ng Diyos yan. Kumbaga, nakalista na yan, mga kapatid. Kaya hindi na yan mababawi. Ginawa mo na yan eh. Sinunod mo na siya eh. So, ang maganda niyan, merong tayong reward na matatanggap sa ating Diyos. Na may nakahanda talagang reward sa mga taong sumusunod sa Kanya. Mga taong talagang sabihin natin na binibigay yung oras sa ating Diyos. Talagang sabihin na natin yung paghayo ay medyo mahirap yan. Nakakapagod yan. Pero kung hihingi tayo ng lakas, hihingi tayo ng karunungan, bibigay yan ng Diyos. Hihingi tayo ng guidance, protection, bibigay pa rin ng Diyos. At sasabihin natin, Lord, samahan mo po ako, hahayo po ako, tulungan mo po ako, gabayan mo po ako, proteksyonan mo po ako, ligtas mo po ako. Bibigay ng Diyos yan dahil sumusunod ka sa Kanya. Yan po ang tinuturo sa atin. Kaya ulitin ko lang, hindi natin dapat ipinagyayabang ang anumang meron tayo. At hindi mabibili ang buhay ng tao, hindi yun kayang bayaran sa Diyos. No? Sabi rito, napakataas ng presyo ng buhay. Kahit magkano pang ibayad mo, o di pa rin sapat para di mamatay ang isang tao at forever siyang mamatay. At forever siyang mabuhay. Sorry po. No? Mamamatay ang lahat ng tao. Alam natin yan. Paano kung mamatay tayo nang hindi man lang nakahingi ng tawad? Hindi man lang natin natanggap ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Paano na? Magkakaroon pa kaya ng buhay na walang hanggan? Saan na kaya mapupunta ang buhay? Dito tinuturo sa ating mga kapatid na ang gawin nating kayamanan ay yung mga mabubuting gawa. Yung pagsunod sa Diyos. Gawin nating kayamanan ang salita ng ating Diyos. Diba? Di man tayo masyadong mayaman, simple lang pero maayos ang buhay, masaya. Diba? Malakas yung katawan natin. Kayamanan na yun eh. Sobrang kayamanan na yun na bigay ng Diyos sa atin. Tapos susunod ka pa sa Kanya ng maayos, tama, tapat, di ba? Lalo tayong pagpapalain ng Diyos. Lalong lahat ng ating prayer, mas lalo niyang pakikinggan kasi nga masunurin tayo sa Kanya. Ganun kabuti ang Diyos sa atin. At mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Huwag tayo susuko mga kapatid sa buhay. Tandaan natin meron tayong Diyos. Kasama natin siya. Yan ang paniwalaan natin. Yan ang panampalatayaan natin.
kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Pangako yan ng Diyos sa mga taong umaasa sa Kanya. Ulitin ko lang, napakabuti ng Diyos sa mga tao, lalo-lalo na doon sa mga nakikinig sa Kanya, sumusunod sa Kanya, nagmamahal sa Kanya, nagmamahal ng kapwa, at yung mga taong tunay na naglilingkod ng tapat sa Kanya. Yung mga taong hindi inuuna yung pangsarili, di ba? Yan yung mga pinapakinggan ng Diyos, ang panalangin. Kaya dito, meron man o wala, lapit sa Diyos, magtiwala sa Diyos. At alam ko, ipagkakaloob sa atin ng Diyos yung Kanyang plano nung una pa sa ating mga buhay. May mga nawala na hindi natanggap ito. At meron din naman sigurado, I believe na may mga taong namatay na natanggap nila yung plano ng Diyos. Meron yun. At kung gusto natin yun, susunod tayo kay God. Diba? Susunod tayo ng maayos at tapat sa Diyos. At matatanggap natin yung Kanyang mga plano sa ating mga buhay. At yan po yung aking sharing ngayon umagang ito. Dito nga po, ulitin ko lang, Psalms chapter 49 verse 5 hanggang 9 po yung aking isinare sa inyo. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan. At salamat din sa palagi niyong pakikinig ng aking sharing ng salita ng ating Diyos. Uli tayong mananalangin mga kapatid. Uli natin pasasalamatan ang Diyos dahil kinausap niya tayo. At i-claim natin na may matatanggap tayong pagpapala dahil sa pagiging masunuri natin sa ating Diyos. Magsiyo po tayo. Father God in heaven, aming Ama na nasa langit, salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan na naman at nagtuturo sa amin na kami huwag umasa sa kayamanan na meron kami dito sa mundo. Tinuturo mo sa amin na umasa kami sa iyo lamang at wala ng iba. Sa kaligtasan na ino-offer mo po sa amin, umasa kami, panghawakan namin, panampalatayaan namin to sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus. Lord, maraming salamat. Dito tinuturuan mo na naman kami na maging maayos ang buhay, maging tapat sa iyo, mahalin ka, sambahin ka, dakilain ka. At tinuturo mo rin, Lord God, na mahalin namin ang aming kapwa. Bigyan mo po kami ng malinis, tapat na puso, na mapagmahal na puso para ibigin namin ang lahat ng tao. Gawin mo po kaming masipag sa paggawa ng mabuti, lalo-lalo na sa gawain para sa inyo, Lord, na pinagkatiwala mo po sa bawat isa. Magawa namin ito ng maayos, tama at tapat, Lord, sa iyong tulong. And I pray na dagdagan mo po ang aming pananampalataya sa iyo. Lalo-lalo na po ako, ang iyong lingkod, O God. Ang lahat ng tao, Lord, dagdagan mo po ang pananampalataya. Lord, maraming salamat sa katagumpayan ng aming gawain ito. At nagpapasalamat din ako sa lahat ng biyayang ipagkakaloob po sa amin. Kalakasan ng katawan, kasaganaan namin, kasiyahan at katagumpayan ng aming mga buhay. Salamat din dahil ang bawat panalangin ng mga nakikinig sa iyo, sumusunod sa iyo, Lord, ay ipagkakaloob mo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lahat, Lord, ipagkakaloob mo ang aming mga hinihiling, ang aming mga pangarap sa buhay, Lord, para sa aming pamilya, sa aming ding ministry, Lord. Huwag mo po kami pabayaan. Turuan mo po kami lalo na sa ministry na pinagkatiwala mo po sa akin. I pray sa pangalan ng Panginoong Yesus na magbunga po ako ng madami, Lord. In Jesus' name. Maraming pong ulit salamat sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat, sinamahan mo na naman kami. Salamat, Lord, dahil ang tagumpay namin ay sunod-sunod sa pangalan ng Panginoong Yesus. Maraming salamat po muli, Lord, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa aming lahat.
pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan namin, Panginoong Yesus, na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Claim nyo na mga kapatid. Tinugon na ng Diyos ang ating panalangin. Salamat sa ating Diyos. Hanggang sa susunod ko pong sharing, samahan niyo po ulit ako. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.